Magandang araw mga kaibigan. Ah, Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Broken News. Title lang niya dito is Karma is Real. Ito po si yumaong Congressman Romeo Acop. Nagsasalita siya yung parang conclusion ng Quadcom hearings nila. At inakusahan niya ang ating minamahal na Tatay Digong na utak sa lahat ng sindikato sa Pilipinas. Ito, pakinggan natin siya. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Isa pa. The Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. You see? How many hearings yung Quadcom? Ginastusan natin yun, ha? Pera ng taong bayan yun. Daan, tagal, ilang buwan yun. Tapos, anong conclusion nila? It would seem. Kita nyo yung kanyang termino? Ano ba yun? Is it a strong conclusion? It would seem. Para nga bang ang utak sa lahat ng sindikato ay ang former president. Grabe. Tanong. Meron bang kaso na naisampa laban kay Tatay Digong dito sa Pilipinas as a result of their conclusion, of their findings? Mas mabuti sana kung dito na lang kinasuhan ang ating minamahal na Tatay Digong. Hindi naman siya perpekto. Sige, panagutin sa batas. Panagutin sa batas. Gumagana ang hustisya sa ating bansa. So kung may kabuluhan pa yung Quadcom, kung saan vice chairman itong yumaong Congressman ako, dapat sana kinasuhan nyo dito sa Pilipinas ang aming minamahal na Tatay Digong. Wala eh. Dinala nyo pa sa dinala nyo pa sa isang banyagang korte na ang pagkaintindi namin, pag-surrender na ng soberanya, wala nang kalayaan ang Pilipinas sa ginawa ng administrasyong ito. Sabi niya, napakasakit dahil nabudol tayong lahat. I don't know kung sinong nambudol. Ang alam ko, unang nambudol yung nagpangako ng bayan, babangon muli. Naniwala naman ako. Naniwala 31.6 million. Anong nangyari? Bumangon ba tayo? O bumagsak? Ano na ngayon ang ating ekonomiya? Babagsak. Peso. Magkano na ba ang peso to dollar exchange rate? Babagsak. Ano na ngayon ang ating Philippine Stock Exchange? Bagsak. Ano na ngayon ating turismo? Bagsak. Ang daming bagsak. Ano pa? Foreign direct investment. Bagsak. Anong imahe ng ating bansa?
Nakaka-proud ba ang Pilipinas sa mata ng global community o nakakahiya? Oh, sinong nambudol? Sabi niya, napakasakit. Well, yan ang tingin nila, kaya lang, alam ko, millions of Filipinos ang nasaktan. Hindi lang pamilya Duterte ang sinaktan ng Quadcom hearing na yan, kundi millions of Filipinos na nagmamahal sa ating Tatay Digong. Napakasakit ang ginawa nila. So, no wonder, ngayon, kultura naman nating Pilipino na pag may namatay, nagikiramay, nalulungkot. Kaya lang, real talk lang ito. Tignan nyo ang mga post ng mainstream media, kahit anong post dyan na nag-a-announce sa pagpanaw ni late Congressman Acop. Mas marami ang mga laugh emoji. Ako, tingin ko ito as PMAer, he was good as a constabulary officer, as a general, he was good. Even as a congressman, he was good. Bilib na bilib ako sa kanya lalo na nung kasagsagan ng congressional hearing sa mga tiwaling pulis. Ang galing talaga niya. Ang daming humanga. Bigla lang nasira ang paghanga ng nakakarami nung sinimulan nila yung Quadcom. Sayang. Kaya ngayon, yun na. Kung ano ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Hindi mo naman masisi ang taong bayan na mag-react. Laugh emoji. Diba? Yung mga ganyan, condolence, magbasa ka sa mga comments. Ang karamahing comments na nababasa ko, ay ito na, nagkatotoo na ang wish ni Miss Cara David. Karamihan yun. So, masakit yung pagbintangan mo ang isang tao na minahal ng milyones na ulo ng mga sindikato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandi ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na mo gero. Para gid nga muhuman ang mong kusina. Ug mo ni ang balay ni ate sa tagaan na mo gero. Oh, mo na ni ang balay ni ate oh. Mo na ni ang iyang mga atop sa natagaan na mo gero. So mga silupin lang. So naay tubig nga naputos. Ako nga pang inom pero namigripo pag ulan. Ingani gini siya permente. Oh, nani gid nung kaimtang. Ingani among kahimtang busad ako kay magpasalamat sa Ginoo. Nga naay nihatag sa amo ang katabang gihapon dako kay tabang gyud. Oo, so kuha na gid kayo og tubig. Sa ilang atop nga nga silupin lang ang ilang atop. Pila ni katuig before? 4 naman siguro ni mag 5 years. Ngani ra. So sulod sa kuha na 4 na katuig hapit na mag 5 sa paganto silang ate sa ilang balay nga tulo lang. Dahong. Na mga dahon na. Okay, naara. Gripo na gripo. Kunin ka kasalod pag ulan. Ano yung Kasi salot? nagahapon nga ulan, asamot. Basta, nagigay, may titig na po. May anong kusino. Pagulay lang. Salamat kayo sa Ginoong nagitagaan may ogsin sa labi na sa naghatag yun, naghatod dire. Thank you gig kayo. Taaning sena, thank you kayo labi na apilansang. Nakakuan gihapon mi. Nakatop na gid mi karon kay itaod na magid nila.
So, kuha na ka tuig ti, upat na kapen, hapit na maglima. Hapit na maglima. Sa inyong pagantos nga perminti lang maulan-ulanan. Sige ra gay migtaod ani og salog na usay agpo baon na lang ni tanan ang salog kay mura Yung man salog. gihapon. Mura man gihapon. Nga sige ra man gihapon tulo kay mo malagi ni na atay ikab. Nga naman te sa kadugayon na sa inyong pagpuyo, wala mo nakapalit og sen. O sa ingani nga hitabo di magid may pakapalit og sen kay pila ra kita sa akong kauban mais na financing pa. Tama ra sa kaon. Ngod sa kalisod na pila kabuk akong bata diri na ko high school duha na dili lagi ko pagkakuan. Pila day mong anak te? Upat. So, kuha ang lisod yun yung panginabuhi. Lisod kaayo na. So, salamat kayo te. O sige, salamat.